Yan daw ang ginawa mga kababayan. Yun ang aligasyon in-expose ng Reuters. Gumawa ng mga fake accounts yung Pentagon para siraan po, magpakalat sa social media ng disinformation targeting di Tuklaw ng nagawa ng China para matakot yung mga tao hindi bumili at hindi magpatuklaw. And as a result, sabi sa kwento rito, marami yung nag-leave the earth. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. May bagong controversy, mga kababayan ngayon. Ito po, kalalabas na balita lang mga kababayan sa Philippine Daily Inquirer. Napakinggan ko na itong istoryang to, mga kababayan. Yung alleged expose ng Reuters, ay ko sanang patulan po ang balitang ito kasi yung topic po ay tungkol sa tuklaw. Diba, dati nagtatopic po ako ng tungkol sa tuklaw. Namimiss na nga ng ating mga kababayan. Bakit daw iniiwasan ko na yung tuklaw-tuklaw during the pandemonium? Kasi nga po, madalas akong ma-restrict. Di ba? Nasa sacrifice po yung ating vlogging po. Nalalagay po sa peligro yung channel natin. Kaya iniiwasan ko. Kaya lang ngayon po, i-discuss ko lang po ng kaya lang dapat ko din ako magsalita. Kasi sa tingin ko po, ginagamit siya ng mga agents ng China. There is an infowars kasi po mga kababayan. War of information, propaganda between America and China involving dito po sa atin sa issue ng West Philippine Sea. So malamang pati itong tuklaw-tuklaw po kasama po sa ginagamit ngayon para sa propaganda war. Di ano yan, Mr. Maravillas? Ano yung magiging posisyon mo dyan? Ibigay ko muna sa inyo po ang kwento. Sabi kasi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer, si ACT Party List Representative Franz Castro gusto pong magsagawa ng investigasyon dito sa alleged US Pentagon Secret Anti-Tuklaw Campaign. Ayan po. Base po ito sa expose ng pahayagang Reuters. Madaling sabi po, siniraan daw ng Amerika yung tuklaw na made in China noong panahon ng pandemonium. Ito yung gustong paimbestigahan ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. After Reuters, sabi dyan, published an expose about the purported campaign by the US Pentagon during the height of the pandemonium. And as a result daw mga kababayan sa paninira ng Amerika, based dito sa kwento ng Reuters, marami sa ating mga kababayan, yung targeted po, hindi lang yung Pilipinas, kundi iba pang mga bansa na tinamaan po ng pandemonium. Ang objective daw po ng Amerika, siraan yung tuklaw ng China para walang magamit po, matakot. Kaya niya dito sa Pilipinas, isa sa mga biktima yung Pilipinas, marami yung natakotan niya, hindi tuloy nagpatuklaw at marami yung natigok kasi nga takot na magpatuklaw. So doon pa lang sa linya ng kwento, duda na ako. Bakit niya, Mr. Maravillas? Kasi po, baliktad. Anong nangyari po? Based sa investigasyon ni Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez ng Laguna, dahil sa todo-todong tuklaw ni Maudix noon, na tinatakot pa yung mga mamamayan, i-arrest, gusto pang akyatin sa bahay, gamitin yung ating mga kapulisan, tusukin sa matindi po. Medical martial law, yung ginawa po ni Maudix, nagkaroon po ng tinatawag na excess deaths. Kaya kaduda-duda po itong kwento na gustong paimbestigahan po ni Franz Castro. Baliktad. Alam naman po ninyo pati itong si Franz Castro ng ACT Party List, leftist baga to, aligned sa
Di ba sila yung mga grupo nung panahon ng ni Marcos Sr. na nagpalaya sa Amerika? At dahil sa pagpalaya sa Amerika, mga anti-US sila, nawala yung ating US bases dito sa ating bansa. Ayun, umabanti yung China. Di ba po? O ngayon, siya yung magpapaimbestiga, mga kababayan. Kaya tayo duda. At isa pang pinagdudahan natin, yung mga minions po ni Maudix, ito yung tinitira ngayon. Ginagamit na propaganda laban sa Amerika. Oh, ito yung mga minions ni Maudix. Ito yung topic nila ngayon. Ayan o. Himayin natin ang pasabog ng Reuters. Lalong kaduda-duda po. Di ano niya yun, Mr. Maravillas, na sinabi mong excess deaths? O, ito yung interview ni kanang DCRH kay Congressman Dan Fernandez. Yan o. First District, Laguna, Congressman Dan Fernandez. House probes almost 300,000 excess deaths in 2001. Dahil po daw sa sa tusok. So baliktad po, mga kababayan. Ang sinasabi sa expose ng Reuters, dahil sa kampanya ng secret campaign, tuklaw secret campaign ng Pentagon, nag-result sa maraming mga nag-lift the earth kasi sinaraan yung tuklaw ng China. So hindi naka-massive. Baligtad po. Nagka-massive po. Despite the hesitancy, mga kababayan ng mga Filipino, kasi siyempre, pagawang China po, unang-una po, yung virus po, made in China. Pagkatapos, biglang nag-supply sila ng ang dali nilang nakadevelop ng tusok. So, kaduda-duda, di ba? For commercial purposes po, gumawa sila ng negosyo. So, ganun. But anyway, ito yung kwento, mga kababayan, dito sa Inquirer. Tingnan natin kasi gustong magpa-imbestiga po ni Franz Castro. Ito yung sabi niya, it is imperative that we ascertain the extent of the damage caused by this secret campaign daw and hold those responsible accountable. The Philippines was one of the areas targeted daw ng operation ng Pentagon and therefore it is our duty to safeguard our nation's sovereignty and protect our people's health. Sabi po ni Castro. Baliktad po, mga kababayan, yung kwento. Sabi dyan, special report claimed that the anti-tuklaw effort began in 2020 daw, expanded beyond Southeast Asia before it was terminated in mid-2021 and used a combination of fake social media accounts on multiple platforms to spread fear of China's tuklaw. Yan daw ang ginawa, mga kababayan. Yun ang aligasyon in-expose ng Reuters. Gumawa ng mga fake accounts yung Pentagon para siraan po, magpakalat sa social media ng disinformation targeting di tuklaw ng nagawa ng China para matakot yung mga tao, hindi bumili at hindi magpatuklaw. And as a result, sabi sa kwento rito, marami yung nag-lift the earth. Baliktad po, nang magpatusok po, nag-massive, may excess death based sa findings po ni Congressman Dan Fernandez, na report po ng DCRH, nagsagawa po ng congressional hearing. O ito yung report, mga kababayan, ng DCRH. At saka nakausap ko si Congressman Dan Fernandez nang ma-invite tayo doon sa Congress. Yun ang ikwidento rin sa atin. Si Dan Fernandez po, doktor siya, kaya alam niya yung kanyang sinasabi. Ayan sabi dyan Laguna 1st District Representative Dan Fernandez of filed House Resolution number 1481 suspects that the deaths stemmed from the 2019 Bidco Tuklaw program. So sabi niya, nung pumasok ang tuklaw, maraming tao ang biglang left the earth. Ang health nila ay biglang nagkaroon ng heart attack, myocarditis, sabi po niya.
sa interview po ng Damdaming Bayan ng DCRH. So, yan po siya. Mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez. Ang aming tinatanong ay may kinalaman ba ito doon sa tuklaw na tinusok sa atin? Naapektuhan na yung human rights ng ating mga tao dahil we were forced to have that tuklaw because of this resolutions that the IATF issued, sabi po ni Dan Fernandez. Sabi niya dito, you have the right, anya, talaga naman, to get the tuklaw. But you also have the right not to be yung matuklaw kasi it's your health. Kalusugan mo yon. Ang problema doon sa resolution was that was issued by the government. The IATF, we were forced to do that. Yun ang in-implement po ni Mau Dix doon. Force. And it is unconstitutional. Bawal po yung ganon sa konstitusyon. Tapos si Mau Dix po, ang maisog moralin niya ngayon, defend the Constitution daw. Defend the flag. Kaninong flag? Yung Constitution, sinalaula nung panahon ng pandemonyo. Kaya nga galit noon mga kababayan si Pau Chief Persida Acosta. Naalala ninyo yon? Lang, sabi ko nga, tinigilan ko na because of the restriction dito po sa YouTube. Kaya lang ngayon, kailangan ibigay ko po sa inyo itong kwento. Kasi ito ngayon yung bagong controversy na lumalabas as exposed by Reuters. Ito po yung balita ng Reuters na gustong paimbestiga ni Franz Castro. Kaduda-duda po. Pentagon runs secret anti-talks campaign to undermine China during pandemonium. Siniraan daw, sabi sa expose ng Reuters, siniraan daw ng Amerika yung China. China made tuklaw. As a result of that, natakot yung mga tao, hindi lang dito sa Pilipinas, yung mga bansa na tinarget po ng Amerika para siraan yung China. Ayan na niya tuloy, marami yung natakot na hindi nagpatuklaw. Ayun, marami yung nangamatay. Baliktad po. Yung mga na disgrasya po, marami akong kakilala po dito. May mga kasama ako sa media, kasama po sa nadisgrasya. May mga doktor dyan sa Maynila po. Kaya lang, hindi na, pinabayaan ko na lang po, mga kababayan. Kasi unang-una, ayaw man maniwala yung mga tao sa kwento ko. Pangalawa po, peligroso sa YouTube. Matindi yung restriction. Kaya sabi ko, ayaw man ninyong maniwala, bahala kayo sa buhay ninyo. Di ba? O ngayon, sabi rito, the lawmaker condemned the U.S. government's campaign, which he claimed contributed to the tuklaw hesitancy in the Philippines that resulted in unnecessary loss of lives. Alam naman natin, ito mga leftist entities dito po, anti-America po sila. Yung anti-China nila, mga kababayan, joke man lang. Kala ninyo na may mga movement sila, mga kababayan, mga kasama na kinokondem yung ginagawa dito sa West Philippine Sea? Joke man lang. Hindi man sila seryo. Para hindi makalata yung mga mamamayang Pilipino kung sino yung totoong sponsor nila. Sila yung magpalayas po. Isa sila sa mga grupo na nagpalayas ng American forces dito, yung US bases po sa Pilipinas, yung Clark and Subic, na sabi nila sa atin, yung mga propaganda nila noon, yung tawag nila US Marcos, US Aquino. Palaman na niyang magkaka-interes na sino mang puwersa kasi yung American bases dito, magnet na niya ng gira. Ganon din itong IDCA sites. Mga kababayan, di ba gano'n ang linya ng kanilang propaganda? Ayun, pumasok yung China. After na mapalayas yung American forces dito. Kaya po nagbabalik tayo sa American protection. Kaya massive yung propaganda laban sa Amerika. Kaya malamang, parte ito po, yung Reuters na expose po, kasama ito sa InfoWars, War of Information between America and China para i-confuse po tayo dito sa Pilipinas. Tama ba?
at mawalan tayo ng tiwala, mga kababayan, sa Amerika. And possibly, ang Reuters po, ginamit or in-infiltrate. Nag-gets na ninyo? And that's the reason why yung mga minions ni Maudix dito, mga pro-China propagandist po, ayun, sabay-sabay po na nag-topic nito. Ayan po, si Mr. Sasot. Tapos yung, hindi ko ito kilala, si Mr. Sasot to. Siya siguro, Joy Cruz. Himayin natin ang pasabog ng Reuters. Huwag kami. Nagaling po sa bibig ng mga taong yan. Kaduda-duda palagi po na laging may signature po ni Xi Jinping. Ganon sila, mga kababayan. Ngayon katotohanan po baliktad. Gusto nilang palabasin dahil sa hesitancy. Yan ang sabi sa expose ng Reuters. Kasi siniraan ng Amerika, ng Pentagon, yung tuklaw ng China. Maraming hindi nagpatuklaw. Marami tuloy yung namatay. Baliktad po. Maraming natuklaw. At karamihan sa tuklaw na ginamit ni Maudix, galing sa galing sa China. Nagbarkada po. And as a result po, dumami yung dumami yung nag-goodbye. Matindi po yung makikita po na mga condolences sa social media po. Nagsawa na lang po yung mga tao na makiramay. Ako ayaw ko na mag-post sa social media kasi para ng simenteryo. Yung timeline ko, para ng simenteryo. Tama po ang analysis natin. Ngayon po, sabi sa report ng Philippine Statistics Authority, PSA reported that the heart disease caused the most number of deaths in 2021, 155,775 cases po. Ang sumunod, cerebrovascular disease, 85,904 cases. And yung na-identify na kaso ng BIDCO, 79,423. Kaya may excess deaths, mga kababayan, based sa data. And umabot daw ng almost 300,000 yung excess deaths in 2021. Sabi po sa findings ng investigation ni Congressman Dan Fernandez. Kaya lang ngayon nilang aminin po, mga kababayan, ng duhel. Panahon ni Maudix, ayaw nilang aminin. Kasi, nang matuklaw, na disgrasya tuloy. Ako wala po akong tuklaw. Buhay pa man ako hanggang ngayon. Si Mrs. ganun din. Kaya nung bawal yung mag-travel, yung mga walang tuklaw, di pirmi lang kami sa bahay. You see, ginawa nilang negosyo po. At hindi lang negosyo, sabi ng mga experts sa Amerika and Europe, yung mga concerned doctors po, parte ng DPAP. Kampanya, mga kababayan, to reduce DPAP. Hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo ng buong mga kababayan kasi yan na nga po, ma-restrict. So magmasid lang po tayo, mga kababayan dito. Baka ma-confuse kayo. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, sabi ko, kailangan ko itong i-discuss. Lalo't pinag-fiesta na po ng mga minions ni Maudix. Itong balita tungkol sa expose daw ng Reuters na yung Pentagon, yung Amerika, referring to America, may secret anti-tuklaw campaign para i-undermine daw yung China during the pandemonium. And as a result, marami yung na-goodbye dito sa ating bansa. Kaduda-duda po ang ganyang narrative. Malamang ang intention po, siraan yung Amerika para po tayo dumistansya. Konektado pa rin sa issue ng West Philippine Sea. Kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, dikit na sa gustong pag-iwalayin, mga kababayan tayo. Dapat magkaroon tayo ng distrust sa Amerika kasi dikit na po tayo for protection natin kasi we don't have enough force to defend our territory. So we rely on our allies, especially America. Kaya tinatarget nila yan ng smear campaign, yung Amerika. Gets ninyo?
And yung mga media organizations po, kahit na itong Reuters po, ang dali niyang i-infiltrate. Tama? So, yan man lang mga kababayan, huwag nating bigyan ng pagkakataon ang mga agents po ng China na makapanira po. Basagin natin agad ang kanilang mga propaganda. Mahirap na po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.